From Manila to Cebu. Ayan, so punta kami sa airport. Syempre, dito sa NAIA Terminal 3. Excited ang mami. May pakaway-kaway pa. Ayan si daddy. Walang emosyon. Syempre. Walang emosyon yung daddy ko eh. So, first time ni mommy, daddy, and ate na sumakay ng airplane. At, ayan, so pag nasa ulap ka, aalog-alog yan. So, medyo masaya daw sila nung time na yan. Ako, medyo kabado. At nasa Cebu na nga tayo, guys. At, ayan na, ang ate ko, feel na feel. Niya talagang turista siya. Say hi. Hi muna tayo, guys. At nasa Cebu na tayo. Ayun, lechon agad ang sumalubong sa amin dito sa airport. At ito nga pala ang aming agency, Kuya Janice Travel and Tours. Sobrang accommodating at sobrang bait nila talaga. Ayan si Kuya Dance, ang aming driver sa 5 araw naming pag-stay sa Cebu. So napakabilis siya mag-drive pero normal lang daw yun kasi para makarating nga naman talaga agad. At sa day 1 nga namin, dito kami nagstay sa K Fortune. Ayan, ang ganda niyan, in fairness, ang babait din ng mga tao. Kuha lang ako ng tubig, ng refill ng tubig. Kasi mahal, hindi naman sa mahal ng tubig, pero yung tubig is mahalaga talaga kasi lahat labas eh. So, ito yung pag-akyat namin. Dito kami mag-i-stay ng ate ko, ako at ang asawa ko. So, maganda rin talaga. Very spacious. Lahat nandiyan na din. At nagpahinga lang kami saglit at dediretso na kami sa Ocean Park. Ayan. So, ito hindi pa kasama to sa sa day 1 namin dito sa Cebu. Free day pa namin yan. So, hindi pa yan sakop ng tour namin. Package na kinuha namin sa Kuya Janice. So, nag-aliw-aliw muna kami. Pumunta muna kami sa Ocean Park dito sa Cebu. Ang saya dyan. Lalabas yung pagkabata mo dyan sa ganda. At pagkatapos nga yan, nagpasundo na kami sa aking pinsan na si Kuya Nat dito sa Cebu para kumain ng dinner sa kanyang Werpa Food Park. Ang saya dyan, ang sarap ng mga pagkain. Kaya kung sino man ang gustong pumunta at pupunta sa Cebu, pumuntahan nyo na rin tong Werpa Food Park ni Kuya Nat ng aking pinsan. Ayan, so madami ka din pagpipili ang pagkain na talagang swak na swak sa budget mo. At meron din sa loob niya na KTV, diba? May video okayhan pa. At very Instagrammable yung mga view. So, talagang picturan talaga yan. Ayan, napakasarap niyan. Lechon belly, the original lechon belly ng Cebu. At yan naman ang aming mga pagkain na hinanda ni Kuya Nat para sa amin. Thanks to you, Kuya Nat. At napalibre kami ng dinner hanggang morning dahil tinake out pa namin ang iba pa yung pagkain. Saya! At pagkatapos niyan, pumunta naman kami sa bar niya dito sa One Bats. One Bats, one bottle naman dyan. Ganda mong ibig sabihin niya. At nakakatuwa dito at napapasok na namin ang aming mami at first time siyang makijoin sa amin sa nightclub. Banding lang. Kahit sino naman ay mag-e-enjoy talaga dito, kahit ang mga senior, tinan mo lang mami ko, di ba, palakpak pa ang enjoy. At day 2 na nga namin dito sa Cebu at pupuntahan namin ang mga lugar sa Cebu City katulad ng Sirao. Ayan, so maganda rin dyan, the flower garden dito sa Cebu. Ayan, may palakpak pa, diba? At pumunta rin kami syempre sa Temple of Leia. Ang ganda dyan, guys. Super ganda. Kita nyo naman sa video pa lang, maganda na. Picture muna bago umalis at pumunta na kami sa Taoist Temple dito sa Cebu. Ayan, so tahimik lang dapat kami dyan tapos kailangan naka-face mask. Ewan ko kung bakit pero dapat tahimik ka lang. At kumain na kami syempre, nagutom na kami. Kaya pumunta na kami ito sa CNT. Lechon pa rin ang kinain namin. Di wala katapusan lechon. Yan, CNT. Pagkatapos nga yan, ay pumunta na kami dito sa Magellan Cross. Dito pa rin yan sa Cebu, syempre. At, ayan, ang ganda niyan in fairness. Tapos meron kaming padasal-dasal dyan. May magdadasal sa bibigyan mga 50 pesos. At ito na yung simbahan nila. Ang Santo Niño de Cebu.
Diretso naman kami dito sa 10,000 Roses. Diba? Maganda rin dito, in fairness. Kaso kainitan. Sobrang init talaga nung time na yan. 2:00. Kaya hanggat maaari nasa lilim lang kami. At nag-inuman pa tong dalawang to. At eto na. Pang 3 days na namin dito sa Cebu. At 3 a.m. pa nga lang at gising na kami ng time na yan. Dahil kukunin na namin ang aming buong gamit. At sa iba naman kami ngayon mag-i-stay. Actually, sa biyahe, hindi talaga ako makatulog dahil sobrang bilis nga talaga ng pagdadrive ni Kuya Dens at normal lang naman daw talaga yun para makarating kami sa aming destinasyon. At pupuntahan na nga namin ng Sardines Run. So, etong saya na experience ko ito sa Sardines Run. Kasi bukod sa marunong ako lumangoy, una natakot ako kasi nakita ko ang lalim talaga. Dark na agad yung kulay ng tubig sa baba. So, parang alam mo yun, feeling mo may kukuha sa paa mo. So, yun yung naramdaman ko, may halong kaba. Pero pag nandudong ka na at nakita mo naman na madami din palang taong sumisisid, mag-i-enjoy ka. At na-enjoy ko, nakailang take ako. Malunod-lunod na nga ako, pero nag-enjoy talaga ako. So, sobrang saya. Isa-isa na nga kami nilalagyan ng life vest. Yan. At tuwan-tuwa ako dyan. Tingnan nyo. Oh, di ba? Pahay-hay pa ako dyan. Meron, medyo kabado yan. Ayan. So, bye! Start na kami mag-swim-swim. Pag marunong ka talagang lumangoy, ma-enjoy mo talaga itong Sardines Run. Tingnan nyo naman ako, paikot-ikot pa. Feel na feel ko, diba? Ayan ang mga sister ko, ng asawa ko, oh, happy yarn. At nag-turtle watching din kami noong time na yan. Pagkatapos nga yan, ay dumiretso na kami dito sa Kawasan Falls. Ayan, sobrang ganda dito guys. At 15 minutes ang tinrek namin papunta sa mismong falls. At 2,100 naman kapag gusto mo mag-canyoneering. Ayan. So, may bibrief ka pa nila. So, may bibrief ka nila na huwag magtapon ng basura, mga ganyan-ganyan. Magkailangan mag-life vest kasi nga maalon. Ayan. So, ang babait ng mga tao dito in fairness. Pati mga ibang lahi, ang babait nila. Oh, diba? Oh, happy yan. Happy daw siya. Kung ang ibang lahi nga nag-enjoy, paano pa kaya kami? So, talagang masusulit namin to, diba? Ang saya niya. So, eto na. Malapit na kami sa falls. Kung makikita nyo, ayan na siya. Yeah, ang ganda dyan. Pag nandiyan ka talaga, super talaga ma-appreciate mo ang kalikasan. Sobrang ganda. Thank you, Lord, sa kalikasan na yan. Malamig yung tubig niyan, ha? Huwag kayo. So, nakakatuwa dahil ang mga kasabayan namin dyan, mga ibang lahi talaga. Nakakatuwa. Parang kakaunti ang Pinoy. Parang piling mo na sa ibang bansa ka. Para nga ma-enjoy ng mami at daddy, isinama na rin namin sila dito sa Similon Island Sandbar. Ang presyo dyan ay 200 pesos per head. Pero dahil naka-tour package kami, wala naman kami nabinayaran. Kasama na dun yun sa tour package na kinuha namin. Feel talaga namin dito sa bangka na sinakyan namin dahil ang mami first time at ang daddy. So, medyo kabado kami lalo at pagbababa sila. So, ayan, nakikita nyo na yan, na island na yan, Dumaguete na yan. At dito na kami nag-stay sa Gravino for 2 days. Kasi pagkatapos namin yan, ibabalik na ulit kami sa Cebu City. Yan. So, kung makikita nyo, yan yung pinakadaanan niya. Para alam nyo, nakikita nyo. Para sa susunod, meron na kayong reference na, maganda pala sa Gravino. Okay din pala yung pinag-stayan nila dyan. So, at least, meron na kayong idea pag pupunta kayo ng ibang lugar or dito sa Cebu. Ayan yung kila mami and daddy. Tas doon kami sa taas na mag-asawa. Malaki din, diba? Spacious din. Eto na nga. Eto na yung pinakahihintay namin. Ang ma-encounter ang mga butanding o whale shark. So, madaling araw pa lang talagang buhay na kami. 2 a.m. pa lang, gising na kami. At sobrang haba ng pila pang batch 37 nga kami. Ayan, so si Jade na ang bahala sa aming ticket para ma-encounter ang mga putanding.
So, hello muna dyan, guys. Happy hour. Ito na, yung eksena namin. Medyo takot ako dyan ng time na yan eh. Ewan ba? Kasi dagat eh. Ang lalim pa. Medyo malayo-layo na kami. So, pero pag nandiyan ka naman pala, okay naman. Masaya siya. Masaya experience. Nakakatakot siya, syempre, dahil baka mapadikit ka sa butanding. Pero ang saya pala. Tapos after nyan, nagpunta na rin kami sa Simala Church. Yan, kay Mama Mary. At nag-alay kami ng roses. At nagdasal. Nagabayan kami hanggang sa aming pag-uwi sa Manila. At syempre, may mga personal din na kahilingan. Ito ang special chicharon na Earl John dito sa Cebu. Masarap yan. At dumiretso na nga kami dito sa Carcar City para kumain naman ng lechon ulit. Hale-halera ang lechon dyan. Pero ang masarap daw dyan ay yung kay Apo ni Babies. Tingnan mo naman kasi talaga, diba? Ibinababad talaga sa sauce. Eto na nga ang lechon at ang puso. Kakain na kami. At dumiretso na nga kami dito sa Pasalubungan. Hindi ko alam kung anong lugar to. Basta bundok-bundok na mga dried fish ang sasalubong sa inyo. Ayan na. Uwian na. Diretso na kami pa Manila niyan. Goodbye, Cebu. Mamimiss kita. Ganon din ang mga langit. Goodbye, langit. Goodbye, lupa. Goodbye, airplane. Sa uulitin. Touchdown na nga kami dito sa Manila at napakasaya experience namin ng dahil yan sa Kuya Janice Travel and Tours. Kaya kung gusto niyo pumunta ng Cebu, kontakin niyo lang ang FB page nila na Kuya Janice Travel and Tours at ma-experience nyo na rin kung ano ang mga na-experience namin sa Cebu nang dahil sa kanila. Okay? Bye!